Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia, Know Your Bible program. Nandito siya na ng World Radio International through White Sparrow Road, Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito po ay marinig nyo every Sunday dito po sa GMA Radio DWRA, Barangay FM 92.7 every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. At kung kayo po ay mga radio listeners, ang aking pong mobile number sa Smart 059-49329 at ang aking Globe number 0917-700-3134. Pwede po kayong mag-contact dyan. At ito po ay in-advance natin. This is intended for December 28, but usually sa YouTube, na-advance po natin ng 2 or 3 days before December 28. At ito na po ang last Sunday of the month of December 2025. Ang ating po pag-uusapan na hindi po masyadong nabibigyan ng pansin ng mga ibang ministro ay ang history of the calendar, the days and the months. Ang kasaysayan ng ating kalendaryo, ng mga araw at ang mga buwan. Ang po ating teksto sa Galatians chapter 4 verse 10, at ganitong sinasabi ni Apostle Paul sa Galatians chapter 4 verse 10. If you have your Bibles with you, please read with me in the book of Galatians 4 verse 10. Sabi ni Apostle Paul, "You observe days and months and times a year. I am afraid that I have labored with you in vain." Galatians chapter 4 verse 10 to 11. Dinagdag ko po yung verse 11 kasi mas maganda po yan. Ngayon sa wikang Pilipino, ganito po ang sinasabi ng Biblia sa ating pinakabagong translation. "May itinatangi kayong mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. Nangangamba akong baka nasayang lamang ang pagpapagal ko sa inyo." Yan po sabi niya po sa Pablo, Galatia 4:10. Ito pong paksa natin ay tamang-tama po sa huling linggo ng taong 2025 at magandang pag-usapan natin kung bakit nagkaroon tayo ng kalendaryo, mga araw at mga pangalan ng araw at mga buwan sa ating pong kalendaryo. Now, let's go now to our introduction, brothers and sisters. Many people ask, why do the dates in our calendar change every year? Bakit daw nagbabago yung mga petsa sa kalendaryo taon-taon? Bakit hindi naka-fix? Halimbawa, March 20 ngayon. Halimbawa, Huwebes next year, hindi na Huwebes, baka Sabado na o Martes. Ano po ang dahilan kung bakit ganun po ang nangyayari sa ating kalendaryo? Only a few people, perhaps, can really explain the reasons for these changes. This lesson will reveal some things taken for granted yet very important to know. Ano sabi ng ating Panginoon sa Kristo? "You shall know the truth, and the truth shall make you free." Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magbibigay ng kalayaan sa inyo. So, ito pong pag-aaral natin ay isa pong pag-aaral na magbibigay ng kapaliwanagan o kaliwanagan kung bakit ang ating petsa sa mga kalendaryo ay nag-iiba, pati yung araw, pati yung buwan. Of course, pare-pareho. Pero yung petsa po, palipat-lipat yan. So sa ating pong discussion, 4 po na bagay ang ating pag-aaralan. Number 1, the brief history of the present calendar. Ano po ang kasaysayan ng kalendaryo natin sa ngayong kapanahonan? Pangalawa, what are the sources of the names of the present days? Saan po kinuha yung mga pangalan ng ating araw? Of course, sa English, iba. At of course, sa salitang Pilipino, nahangos sa salitang Espanyol, iba rin. Mamaya sasabihin ko sa inyo. Sources of the names of the present months.
Saan po nanggaling yung mga pangalan ng mga buwan? Months. Of course, sa English, months. Sa Pilipino, buwan. Because actually, it's a lunar calendar. And number 4 lesson and part of the conclusion natin, the lessons from the history of the calendar. Ano pong mga leksyon ang mapag-aaralan natin tungkol sa kasaysayan ng ating kalendaryo? Now, let's go to our discussion already. Number 1, the brief history of the present calendar. Primero po sa wikang English, kasi English po yung ating ginagamit pag nagre-research tayo. Of course, sasalin po natin sa wikang Pilipino. Sa mga kapatiran na nanonood sa video na ito, and of course sa mga kapatiran na nakikinig sa buong Pilipinas at pati na rin sa buong mundo. Ang ating pong present calendar, mga kapatid, is the so-called Gregorian calendar, which replaced the Julian calendar in 1582. So yung ating pong ginagamit ngayon, tinatawag nilang kalendaryo na batay sa pag-uutos ni Papa Gregorio or Pope Gregory. At ito po ay kapalit ng nakaugalian nilang tinatawag nilang Julian calendar o kalendaryo nung kapanahon pa ni Julius Caesar, pero napalitan lamang ito ng taong 1582. 1782 kung sa Espanyol po. Mas maganda sa English, 1582. 1582. Ganon lang po napalitan. So, there was what you call an inaccurate leap year. Hindi po tama yung leap year noon doon sa Julian calendar, which caused a drip of about 10 days. So, parang nahuli yung kalendaryo ni Julius Caesar ng 10 araw. So, nung pinalitan po ito ng 1582 ng panahon na ni Pope Gregory, naidagdag po yung 10 araw na yon. Now, yung solar year na yon, yung panahon ng ni Julian calendar, ang ating solar year, yung buong taon, 365.25 days. Hindi po eksaktong 366, which is longer than the actual solar year of 365.2422 days. So makikita natin, mga kaibigan at mga kapatid, mayroon pong diferensya na 12 minutes, 12 minuto each year, cause the calendar to drift by nearly a day every century. So, 10 araw po ang masasabi ng diferensya. So, ano pong resulta nun? This shifted the seasons and the important dates like the spring equinox. Ano po yung spring equinox? Yung equinox po, yung magkapareho po ang haba ng araw at ng gabi. Yung tinatawag nilang spring equinox, at dalawa po sa isang taon, September 22 po at saka March 20, ayon po sa ating pananaliksik. So ano pang ginawa ni Papa Gregorio? Yung Papa ng Roma na si Gregorio, he commissioned a reform based on the designs of an Italian physician, Aloysius Lilius. O kita nyo na, yung gumawa ng design ng kalendaryo ay isa pong doktor, Italiano. Pangalan niya Aloysius Lilius. And the reform introduced a more accurate leap year and skipped 10 days in October 1582 to correct the accumulated error. So napalitan yung leap year. So tinanggal nila yung 10 araw nung panahon ng ginawa ito ni Pope Gregory about October 1582 to correct the accumulated error. So, sa ngayon, if you have a year divided by 4, ang tawag nila doon leap year. For example, if a year divisible by 4 is a leap year, and years divisible by 100 are not leap years. Example po, the years divisible by 400 were leap years. So, yung 1600 and year 2000, ang tawag pa nila doon leap years. But years 1700,
1800 and 1900 are not leap years or were not leap years. So, yan po yung explanation dyan kung bakit nagkaroon ng mga leap year. Now, let's go to the second topic natin. Sources of the names of present days. Saan po nanggaling yung mga pangalan ng ating araw sa isang linggo, 1 week? Iba-iba po yung pangalan. For example, the names of the present days are actually derived from the Roman and Norse gods, Anglo-Saxon and Germanic technology. Yung yung salitang English, may halo pong German language yan at yung ancient Anglo-Saxon mythology. At ito sila, may mga dinidiyos din. So people during the time were actually idolatrous. Marami po silang pangalan ng mga Diyos. And for example, itong mga Diyos na ito, it came actually from Babylonia and it was adapted into the Roman and Germanic culture. So, ang original po pala nito yung Babylonia. Babylon po is the ancient Babylon, pero itong Babylon ngayon, ito po yung Iraq ng kapanahonan natin. And so, inadapt po ito ng mga Romans, ng mga Germans. So, nagkaroon po tayo ng mga pangalan ng mga araw. For example, the name Monday, Lunes, ito po galing sa salitang moon, buwan. Of course, the Old English word is Monendag, Old English name for Moon's Day, o araw ng buwan. Well, of course, the Latin would call this Dies Lunae. Kaya nga, sa ating language, which is based in Espanyol, Lunes, this is actually from Latin, Dies Lunae. Now, yung Tuesday naman, Martes, was named after the Norse god of war and justice. Sa English po, sa Anglo-Saxon, ang pangalan niya, Theo. Kaya naging Tuesday. Okay? God of war and justice ng mga Norse. Ito po, so, mga something like Vikings ito. Now, let's go to the Wednesday. Of course, sa Espanyol, sa ating dialect, Miyerkules was named after Odin, the Norse god associated with magic and wisdom. So, kung paano naging Miyerkules, of course, may source din yan, may dahilan din. But sa mga Norse, Anglo-Saxon, came from the Odin, Wednesday, Norse god associated with magic and wisdom. Ngayon yung Thursday, Huwebes, was named after the Norse god of thunder and lightning. Ano yung pangalan ng Norse god na ito? Si Thor. May mga nobela dyan at mga drawing dito kung sino itong Thor. May dala-dala po itong martilyo. Now, Friday was named after the Norse goddess of love and beauty and marriage at of course sa language nila, Frigg. F-R-I-G-G. Frigg. Kaya nga naging Friday. And Saturday was named after the Roman god of agriculture. Ang pangalan ng Roman god na ito ay si Saturn. And of course, sa salitang Latin, Dies Saturnae, or the day of Saturn. So, yun po yung mga paliwanag kung bakit nagkaroon ng iba't ibang pangalan ang mga araw natin dito sa mundo o sa ating kalendaryo. Now, let's go to the next one. Of course, before that, bakit Sunday ang tawag? Linggo o Domingo was named after sun from the Old English Sunundaig or Latin Dies Solis. So, ang tawag nila sa haring araw, Sol. Solis. Well, Sunday comes from the Old English Sunundaig or yan po yung mga meanings kung bakit nagkaroon tayo ng mga iba't ibang pangalan ng ating mga araw. Doon po sa may mga YouTube, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, I would like to ask you to subscribe to my YouTube channel, Know Your Bible Program. At ito po, makikita nyo ito yung outline na ito doon sa background ng ating YouTube. But of course, kung gusto nyo magkaroon ng kopya ng lesson na ito, I can send it to you through your email address. Now, let's go to the third part
the sources of the names of the present months. Saan po nanggaling yung mga pangalan ng ating mga buwan? Months. 12 po yan. There are 12 months. So let's go to the discussion. From the word, Roman gods, rulers, and Latin numbers are as follows. So anong pinagmula ng mga pangalan ng buwan? Well, mga Roman gods, mga Diyos ng mga Romano, mga rulers, yung mga namuno nila, at pati na yan yung numero ng Roman number. Iba po yung Roman number. Kung kayo po may familiarity, malaman nyo yung Roman number is different from our ordinary or Arabic numbers. Yung ating pong number ngayon, sabi nila, based po on Arabic numbers. Now, for example, January, sa Pilipino o sa Espanyol, Enero. Well, this particular month was named after Janus. Janus po, dalawa yung mukha nito eh. Janus, the Roman god of beginnings and endings. Ito pong tao nito, nakaharap siya, pagkatapos yung mukha niya nakatalikod. Dalawa po yung mukha niya, nakaharap at nakatalikod. So this is actually from the Roman god Janus, which is the god of beginnings and endings. Ang panimula at ang pagtatapos. Next month, February. Of course, sa Espanyol, Pebrero. February was named after Februa, a Roman festival of purification or learning. So, isa pong piyesta ng mga Romano itong si Februa, isa pong piyesta ng paglilinis, purification and cleansing. Doon po nanggaling yung salitang February. Of course, sa salitang Espanyol, Pebrero. Now, let's go to the next month, March. March was named after Mars, the Roman god of war. So, itong buwan ng Marso, galing po sa kay Mars. Ito po yung Diyos ng digmaan o gyera ng mga Romano. Kaya nagkaroon ng March. Okay, let's go to the next one. The month of April came from the Latin word aperere, meaning to open as blooming flowers, or probably also from the name of the goddess Aphrodite, or Aphrodite, sabi nila Aphrodite. So, if you will remember, actually yung word na aperere, pag i-translate natin yan sa Espanyol, nagiging abrir. So doon po nanggaling yung salitang Espanyol, abrir. Sa Latin, aperere, which means to open as a blooming flowers, or very possible na nanggaling din sa Roman goddess na si Aphrodite. So, April po yun, no? Next, yung buwan ng Mayo, May, was named after Maia, a Roman goddess of spring and growth. So ito pong buwan ng Mayo, galing po sa kay Diyosa, na pangalan niya ay si Maia, at ito po ay Diyosa ng paglalago, growth and spring, springtime. Lumarating yung mga flowers, nagbo-bloom, no? Now, let's go to the next month, the month of June, 6th month, pang-anim na buwan sa ating kalendaryo. This was named after Juno, the Roman goddess of marriage and childbirth. Okay. So, galing po sa Roman goddess. Diyosa, pangalan niya Juno. Bakit Juno? Babae dapat. Juna. So, Juno is a Roman goddess of marriage and childbirth, which actually explains kung bakit marami ang nag-aasawa, nagpapakasal sa buwan ng Hunyo. Kasi itong goddess na ito, the Roman goddess Juno, is actually the goddess of marriage and the goddess of childbirth, pag-aasawa at pagkakaroon ng anak. So that explains why many people would like to get married in the month of June. Now let's go to the next month, the month of July. The month of July actually was named after the emperor, sabi nila dictator or emperor, Roman commander, ng pangalan niya po ay si Julius Caesar. Yung Caesar parang title po yun. Yung real name niya actually was Julius. So nagkaroon po tayo ng Julius or July na buwan.
which is actually the 7th month. Now let's go to the next month, August. August was named after the first Roman emperor, si Augustus, or sometimes he is called Octavius, but he is more popular by the name of Augustus, first Roman emperor. At kinuha niya rin yung title na Caesar. Kasi yung Caesar po isang titulo lang yun. Ano? Parang commander. Okay, the name August, therefore, came from Augustus Caesar, which was the first Roman emperor. Okay? Next month. Ang sumunod po na buwan ay yung September. Of course, sa salitang Espanyol, Septiembre. Came from the Latin word septem. And the word septem actually means 7th. Pangpito. Bakit September? Siyam the 9th month. Pero actually, yung pangalang September, it came from the Latin word septem, which means 7. Ikapito. Now, let's go to the next month. October. October came from the Latin word octo, which means 8. So, tingnan nyo October, 10th month. Pero ang kahulugan ng the word octo sa Latin is pang-walo. October means actually sa ating kalendaryo, it's the 10th month, but the meaning in Latin is octo means 8. Alright? Number 12. November came from the Latin word novem, which means 9. So, pag sinabi mong Nobyembre, pang 11 sa ating kalendaryo, pero ang ibig sabihin ng sa Latin ay pang-siyam. And finally, December came from the Latin word decem, which means the 10th, ang pang-10. Pero sa atin, December is the 12th month in the Gregorian calendar. So, yun po yung mga paliwanag natin kung saan ang galing yung mga pangalang ginamit para sa mga buwan, months in our present calendar, which is the Gregorian calendar. Now, let's go to the most important part of our lesson. What lessons, therefore, can we learn, brothers and sisters, from the history of the calendar? Mayroon bang biblical meaning or religious meaning kung bakit ibinibigay ko sa inyo yung leksyon na ito tungkol sa mga kalendaryo, sa pangalan ng mga buwan, pangalan ng mga araw? Well, in summary, ito po ay pinapatunayan natin yung Gregorian calendar natin by Pope Gregory about 1582 ay nagpapatunay lamang na ang mga pangalang ito ay hindi po masasabi nating scriptural in the real sense or in the actual sense, but rather hango po sa mga tinatawag nilang Diyos-Diyusan ng Romano, ng Griego, at iba pang mga pinanggalingang mga tinatawag nating sources. So strictly speaking, hindi po siya biblical. Iba po ang kalendaryo ng mga Hebrew. Iba rin po ang kalendaryo ng mga tinatawag nating our Muslim brothers. O tinatawag nilang nagsiselebrate ng Islam. Iba rin po yung kalendaryo ng mga Inchik or mga Chinese. Kaya nga we have the so-called Chinese New Year, which usually they put it in the month of February. So, yun po yung mga paliwanag dyan. Okay? So, sa Bible po, merong kalendaryo during the time of the Passover, they were using month of Abib or Nisan, which is equivalent to April or March sa kalendaryo natin. Pero ang tawag nila sa Hebrew calendar, they call them Abib and Nisan, which usually fall in the month of March or April. Now, number one importance of lesson from the history of the calendar. Importance of accuracy for practical and religious reasons. So, dapat, tama po. Accurate po ang petsa. Bakit kinakailangan maging accurate? Kasi kung babasahin niyo po sa Acts chapter 20, verse 7, sabi doon ng pagkasulat ni Lucas, Saint Luke, or rather ni Lucas na doktor, on the first day of the week, we gathered together to break bread. So first day, unang araw ng Sanlinggo, which actually falls on a Sunday. Hindi po tawag nila Sunday noon. First day of the week lang.
Wala pang pangalan nun, Sunday. As I said, later na po nagkaroon ng mga pangalan niya. 1580 panahon po ni Pope Gregory. So, nung panahon na yun, they call it first day week, second day, etc. No? Ganun po ang tawag nila. But for practical and religious reasons, nandun po sa book of Acts chapter 20 verse 7 na sinasabi, on the first day of the week, they gathered together to break bread. At doon sa 1 Corinthians chapter 16, verse 1 and 2, anong sabi ni Apostle Pablo? On the first day of the week, you have to lay by and store. Magbigay kayo, mag-ipon kayo ng inyong contribution sa iglesia para itulong niyo sa mga banal na naroon sa Jerusalem. And it fell on the first day of the week. So, importante po yung pag-aaraw ng kalendaryo, mga araw na yan at mga buwan na yan. Alright. The early calendars were often tied to agriculture. Yung mga unang kalendaryo, probably Old Testament, bakit sila gumagawa ng mga kalendaryo o buwan, araw? Sapagkat ito po ay patungkol sa kanilang pagtatanim. Importante po yung pagtatanim. Nabubuhay yung tao noon sa panananim. Hindi pa masyadong negosyo noon. Early calendars were often led to agriculture or tied to agriculture, and the accuracy was vital for survival. Kung mali yung napili mong buwan o petsa, baka hindi tumubo yung mga itinanim, siyempre wala ka ring aanihin. Ganun po. Panahon ni Joseph in the Old Testament, ano yung prediction niya o prophecy? Ayon sa panaginip ng Paraon, magkakaroon ng 7 years of plenty and then 7 years of famine. So, may mga kalendaryo din po na ginamit yung mga Egyptians nung panahon ni Joseph. Okay? Number 2, the calendar shapes and reflects culture. Ang kalendaryo na ginagamit natin ay nagpapatunay po ng iba-ibang kultura ng mga bansa. Kultura ng mga Hudyo, kultura ng Amerikano, kultura ng Pilipinas, etc. Kaya nung panahon na ng pagsakop ni Magellan dito sa Pilipinas, ang sabi nila, year 1521. Ano pong ginamit doon? Year 1521. Yun po yung old calendar ni Julius Caesar. Hindi pa na-invento yung Gregorian calendar, which only happened 1582. So, importante po yung mga petsa na yan, mga kaibigan at mga kapatid. Well, calendar shapes and reflects culture, which is tied to religious and cultural practices. So, hindi ko na dapat ipaliwanag yan. Alam natin na ang kalendaryo, mga petsa, importante po tungkol sa ating sinatawag na pananampalataya at cultural practices. For example, yung mga birthdays, mga piyesa na gano'n, doon po nila binabatay sa kalendaryo. With dates like the Passover and the Ramadan, which is done worldwide. Sa mga Hudyo, importante yung Passover feast or Paskwa, which is being done in the month of Nisan or Aviv, and usually it's in the 14th day. At 1 week po yan. So mayroong ibang kalendaryo yung mga Hudyo. At pati na rin yung mga Muslim brothers natin, yung Islam religion, mayroon din po sila ibang kalendaryo, and they call it, pinaka-importante sa kanila yung the Feast of Ramadan. So timekeeping, brothers and sisters, is a constant work and progress that requires adaptation and worldwide agreement. O sa ngayon po, ang atin pong kalendaryo na ginagamit based on the Gregorian calendar, isang kalendaryo lang, common kalendaryo na marami po ang gumagamit. For example, sinet mo yung date na December 25. All over the world, alam nila yung December 25. Yun daw ang birthday ng ating Panginoong Hesukristo ayon sa pagtuturo ng Roman Catholic Church. But actually, if you research more, Jesus Christ could not have been born on December 25 kasi pag December 25, malamig maginaw po doon sa Bethlehem of Judea. At doon sa Book of Luke chapter 2, sinasabi doon, when Christ was born in Bethlehem, there were shepherds feeding their flocks at night.
Lucas Kapitulo 2, sinasabi doon na si Kristo nang siya ay pinanganak, si Jesus rather, nang siya ay pinanganak, doon sa Bethlehem, merong mga pastol na nagbabantay ng kanilang tupa sa gabi. Kung maginaw, may yelo doon sa lugar na yon, magkakaroon ba ng yelo sa month of April or March? Wala po yun. So yung December, very likely na hindi po yun yung petsa ng kapanganakan ng sinasabi nating dakilang Mesya. So importante po talaga yung kalendaryo. Number 4, the calendar demonstrates human ingenuity in organizing time. Yung kagalingan ng tao na paggawa ng oras, paggawa ng buwan, araw, etc. Of course, hindi yun original sa tao. Nagbigay niyang kaalaman na yan ng ating Panginoon Diyos. If you read the book of Genesis, chapter 1, nandun po yung, in the first day, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sinasabi dun sa, and there was, etc. There was light, and that was the beginning of the first day. The evening and the evening and the morning of the first day, etc. At nagkaroon po ng 6 days doon sa paglalang ng Diyos ayon sa Genesis chapter 1. And then etc. Sabi dun sa, on the 7th day, God rested on in His labors for creating the universe. Nagpahinga ang Diyos. Panginoon Diyos yun, yung nagpahinga. Pero mayroong nagtuturo ngayon, 7 day daw magtrabaho kasi namahinga ang Diyos. Hindi naman tayo Diyos. At sa Biblia, inutos sa mga Hudyo o sa mga Israelites, on the 7th day, hindi sila pwedeng magtrabaho. Yun po ay kautusan sa mga Israelitas and later on sa mga Hudyo. Pero wala pong utos sa Bagong Tipan, mga apostoles, at saka yung mga ibang disipulo na nagtuturo na igalang yung araw ng Sabado at huwag daw magtrabaho. In fact, ito yung teksto na ginamit natin kanina dito sa Galatians chapter 4, verse 15, or rather verse 10. Sabi ni Apostle Paul, you observe days, months, times, and years. Inoobserbahan nyo mga araw, mga buwan, mga panahon, at mga taon. Natatakot ako na ako'y nagtrabaho sa inyo ng walang kabuluhan. In other words, what the Apostle Paul is saying, hindi na dapat i-celebrate yung araw ng Sabado bilang rest day. Para sa mga Israelitas po yun. Para sa mga Hudyo. Hindi po binigay sa mga Kristiyano. Ang ibinigay po sa mga Kristiyano ay first day of the week. Hindi po rest day. Kung hindi observation of the communion at pagbibigayan, and usually that was the time na nagtitipon yung mga Kristiyano noon para purihin sa bahay ng ating Panginoong Diyos. Alright, so that's the importance of the first day of the week. Now, number 4 lesson, the calendar demonstrates human ingenuity and organizing time. Piniliwanag na natin. Number 5, it helps in accurate observation of cycles like the solar and the lunar. So ngayong kapanahonan, marami na pong tao sa mundo, maraming gamit yung solar energy, yung buwan, yung araw, ginamit tayo, kino-convert natin into energy, electricity. Yung lunar months, yung buwan, ginagamit natin para obserbahan yung mga high tide, low tides, pati na rin yung, kuminsan, tinitingnan natin yung mga bagyo. Dumarating po sa mga certain months of the years yun. So yun pong kahalagahan ng pag-aaral ng mga buwan, mga araw, pati na rin yung kalendaryo. And last part of the lesson number 4, it shows how history, policy, and religion influence the systems that we use. So yung ating ginagamit na kalendaryo, mga kaibigan at mga kapatid, mga araw, mga buwan, iyan po ay na-impluensya ng kasaysayan natin na buong mundo, na-impluensya din ng politika, na-impluensya din ng reliyon. Bakit reliyon? Kasi mga pangalan galing po sa mga Roman gods and goddesses, mga Diyos-Diyusan ng mga Romano, mga Griego at iba pang mga tao sa kapanahon ng yun. So yun po yung kahalagan kung bakit importante po yung pag-aaral ng kalendaryo, ng araw, ng buwan,
at pati na rin ang mga taon. Sapagkat darating din ang panahon, we do not know when Christ will come, but sinasabi ng Biblia, Christ will come on the day and the hour that no one knows. And thus we have to be ready, because when Christ will come, hindi po siya magbibigay ng announcement, parating na ako. Sa araw na ito, sa oras na ito, at sa lugar na ito. Mayroon po tayong ibang leksyon tungkol sa bagay na yan. Conclusion po, mga kapatid at mga kaibigan. Ayon kay, importante po yung kalendaryo. For Christians, the calendar is important as it provides a framework for worshiping God. Ang kalendaryo po ay importante sapagkat ito po ay nagbibigay ng tinatawag nating guidance or framework kung pailan tayo sasamba sa Panginoong Diyos. It helps to focus time and life on Christ throughout the whole year. Magbibigay tayo ng petsa, usually araw ng linggo, para po yan sa Panginoon. It's also a tool for discipleship and a reminder of key events in one's salvation. Kailan ka nabautismuhan? Kailan ka nagsimulang mangaral? So yun po yung mga importanteng petsa sa pagiging Kristiyano ng isang tao. It's also a reminder to read the scriptures daily, as what the Apostle Paul said in the book of Ephesians chapter 5 verse 16 and verse 15 and 16. Ito ang sinasabi ni Apostle Pablo. Basahin po natin Efesos 5:15-16 sa wikang Pilipino. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at hindi tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang kapanahunan. So yun pong sabi ni Apostol Pablo, we have to redeem our time. Use our time properly. Ayon sa Ephesians chapter 5 verse 16 and 16. Conclusion po, mga kaibigan at mga kapatid. Ayon kay Haring David sa Book of Psalms chapter 90 verse 12. Mga awit 90:12. Sabi niya Haring David, God had numbered our days, and usually ang tao dumarating sa edad na 70, at kung ikaw ay malakas, lumalampas ka sa 70, naging 80, pero ang kapanahunan ng tao ay punong-puno ng pagsubok. Siyempre, may pag-asa din. Kaya lang, we have always to rely on God for the days of our lives, our success, upang tayo ay makapaglingkod ng tunay sa ating Panginoong Diyos. Sa mga hindi pa Kristiyano, sa mga hindi pa committed sa Panginoong Jesucristo, kayo po ay inimbitahan namin, kung kayo po ay hindi pa naging tunay na Kristiyano ayon sa Biblia, ayon sa Bagong Testamento, Jesus Christ said in Mark 16:16, "Believe, he who believes and is baptized shall be saved." Ang sumasampalataya at nababautismuhan ay maliligtas. Sabi pa rin ni Apostol Pedro, "Mangagsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo." Ayon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, sabi ni Haring Solomon, "There is a time for everything." May panahon sa lahat ng bagay. And of course, I would like to encourage you, ang inyong pagtanggap kay Kristo ay importante. May panahon. Ano sabi ni Apostol Pablo, 2 Corintios 6:2? Now is the acceptable time. Today is the day of salvation. Kung kayo pa hindi pa committed sa kay Kristo, saan man kayong lugar, sa Pilipinas, sa buong mundo, pwede namin kayong tulungan. Sabihin nyo lang, but we would like to encourage you, now is the acceptable time. Today is the day of your salvation. And Jesus Christ is inviting you doon sa Matthew chapter 11:28-30. Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? "Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan
at bibigyan ko kayo ng kapahingang espiritual sapagkat ang aking pabigat ay magaan lamang at makakatagpo kayo ng espiritual na kapahingahan sa akin. Yan po ang ating mensahe. Maraming po salamat sa inyong panunood sa video na ito, pakikinig sa radyo. Pagbalain kayo ng Panginoon Diyos. At bago tayo magtapos, manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Ama po naming banal na nasa langit, maraming pong salamat sa mensahe na ito. Salamat din sa aming Panginoong Jesucristo na bumaba galing sa langit, naging tao, namatay sa krus ng Kalbaryo upang kami iligtas sa aming mga kasalanan at mapasama kami sa inyo diyan sa kalangitan balang araw kapag kayo ay bumalik na sa mundong ito. Pagpalain niyo po ang mga tagapakinig, ang mga viewers, sponsors, and everybody. We would like to mention the names of our sponsors, of course, World Radio International through White Sparrow Road Church of Christ, kapatid na Rico and Sally Canlas of San Fernando City, Pampanga, kapatid na June and Sister Dina Coagiran of Metro Manila, kapatid na June and Sister Rose Ontalasco of Ontario, Canada, Brother Nards and Bibing Tuanyo ng Dao Capiz, my sister Evelyn in Cebu, and Brother Neil, my nephew, and of course dyan sa Nueva Ecija, June and Sister Tess Abaya, dyan po sa Lingayen, kapatid na Greg, Sister Luz Manuel, and kapatid na Jonathan and Sister Annalyn Ramos na Lingayen, Pangasinan. Sa lahat po na tumutulong sa programang ito, sa pag-share nyo ng mga lesson. Thank you very much. God bless us all, and we ask the Lord, please cleanse us from our sins as we also forgive those who trespass against us. In Jesus' name, amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.